Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Tayo po ay makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero syempre, mananalangin po muna tayong lahat para muli tayong samahan, gabayan ng ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, uli kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, dahil pinagsama-sama mo na naman kami, binigyan ng chance para makinig na naman po ng iyong sasabihin ngayong umagang ito. Salamat, Lord. At muli, Lord, na ihanda mo po yung aming mga puso at isipan. I pray, Lord, na mag-focus po kami lahat sa iyong sasabihin para lubusan namin itong maunawaan, Lord, at maitatak sa aming mga puso. Magamit everyday sa aming pamumuhay. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan, gabayan mo rin po ako upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Lord, thank you dahil naniniwala po kami na narito ka, kasama ka namin. Kaya tagumpay po ang gawain ito. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang isi-share na salita ng ating Diyos. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ngayon, nandito na tayo sa chapter 23 ng Joshua pa rin po. At meron na naman pinasasabi at gustong sabihin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Kagaya ng panalangin ko kanina, mag-focus po tayo lahat. Salamat po. Joshua 23, chapter 23 po. Ang aking isi-share po ngayon ay dito po sa verse 10 and 11 po. At ito po yung, dito po may pamagat po ito na ang mga huling salita ni Joshua. Dito po sa chapter 23 ng Joshua po. So dito nga po sinabi niya, lumipas yung maraming taon at matanda na sabi dito, si Joshua. Tapos pinatawag niya ang mga leaders nito at mga elders, mga judge at mga officers at sinabi sa kanila, napakatanda ko na, sabi dito, at di na ako magtatagal, sabi niya. At binanggit din niya dito yung mga katagumpayan na binigay ng Diyos sa kanila. Nagtagumpay sila, nanatulo sila dahil kasama nila ang Diyos at binilinan niya ang mga taong ito, mga Israelita, na huwag basta makikisalamuha doon sa kanilang mga kalapit bayan, na hindi pa napapaalis doon sa mga lugar na yon. At sinabi pa rito, huwag mag-aasawa, huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan nila, at huwag magpa-promise o susumpa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila, huwag mag-worship, huwag mag-serve sa mga Diyos-Diyosan na yan. Yan ang kabilin-bilinan ni Joshua sa kanila, mga kapatid. At dito nga po sinabi dito sa aking isi-share ngayon dito sa verse 10 hanggang 11, sabi po dito, kayang talunin ng kahit sino sa inyo ang 1,000 na kalaban, kasi si Lord ng Diyos nyo ang lalaban para sa inyo. Kaya sabi dito, gaya ng pinangako niya, ulitin ko lang, verse 10,
kayang talunin ng kahit sino sa inyo ang 1,000 na kalaban. Kasi si Lord na Diyos nyo ang kalaban, ang lalaban, ang Diyos nyo ang lalaban para sa inyo, gaya ng pangako niya. Ito ang pangako ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya nilang talunin ang kanilang kalaban dahil kasama at ang Diyos ang lalaban sa kanilang mga kalaban. At verse 11 sabi dito, kaya siguraduhin nyo na lagi nyong mamahalin si Lord na Diyos nyo para magtagumpay, para manalo, para matalo yung 1,000 kalaban na yun. Huwag kakalimutan na ibigin ang Diyos. Yan ang kabilin-bilinan ni Joshua sa mga Israelita, at dito sinasabi rin sa inyo, sa akin at sa ating lahat, na kaya din natin talunin ang anumang klaseng problema, suliranin, na pagdadaanan o pinagdadaanan natin sa buhay. 1,000 problema man ito, gaano man ito kalaki, pero dito sinasabi na mananalo tayo dahil ang Diyos ang lalaban para sa atin kung tayo ay magtitiwala ng lubusan sa Diyos. Ibibigay natin sa Kanya ang lahat ng pinagdadaanan natin. Lord, kayo na po bahala dahil ako po ay lapis na nagtitiwala sa iyo. Sigurado, tutulungan tayo ng Diyos. Pag ganyan ang ating puso, pag totoo ang ating pananampalataya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya lagi tayong susunod, magtitiwala sa ating Diyos. Lagi tayong tatawag sa Kanya. Una, para magpasalamat, humingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon. Sa Kanya lang lahat natin matatanggap yan. Sa Kanya lang natin lahat yan mahihingi, dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ang ating Diyos ay mapagmahal. Ang ating Diyos ay mapagpatawad. Ang ating Diyos ay mapagkumbaba at hindi madaling magalit. Sinabi rin yan sa Kanyang salita. Magtitiwala tayo, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Wala nang iba. Magtiwala, sumampalataya, sumunod sa Diyos. At ito rin ang dapat natin sabihin sa ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kailangan natin itong sabihin para sila din ay magtagumpay. Kasi alam nyo, I believe na kung ano man yung pangako ng Diyos sa mga Israelita, yan din ang pangako niya sa lahat ng tao. Sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kasi di ba lahat tayo ay anak ng Diyos? Yan po ang aking paniniwala at pananampalataya. Alam niyo po na mahal tayo ng Diyos. Narito pa rin tayo, maayos. Di ba malakas ang katawan, may kinakain. Lalo-lalo na may pagkain yung ating kaluluwa. Itong salita ng ating Diyos. Patuloy pa rin niya tayong kinakausap. Patuloy pa rin kumikilos, gumagawa ang Diyos sa mga Kanyang pinili para mag-share ng Kanyang salita. Para marinig natin, para matutunan natin, para malaman natin yung mga ginawa ng Diyos, yung mga kamangha-manghang ginawa niya, yung mga himala niya. Gusto niyang malaman natin dahil alam niyo kung bakit? Dahil gusto rin ng Diyos na gumawa siya sa ating buhay ng ng mga kamangha-mangha, ng mga himala. Gusto ng Diyos pagpalain tayo, ingatan tayo, gabayan tayo, proteksyonan, pagalingin sa ating sakit at karamdaman, buuin ng bawat pamilya. Pero sabi nga niya, kaya hindi ganyan, kaya wala kayo, kasi hindi kayo humihingi sa akin. Kaya dapat humingi tayo palagi sa Diyos. Yun nga yung mga nasabi ko, nagabayan, proteksyonan, ingatan, samahan, pagpalain, pagalingin, sa sakit at karamdaman, bigyan ng pagkain, ng inumin, ng trabaho, ng tahanan, ng bahay. Yan ang dapat nating hingin kasi Diyos lang makakapagbigay niyan. Lahat ng ating hihilingin sa Kanya, ipagkakaloob yan ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang tinuturo sa atin. Yan po ang tinuturo ng mga totoong leaders ng mga churches sa buong daigdig. Yan po ang tinuturo at sinasabi para malaman natin kung gaano
kadakila ang ating Diyos, kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Hindi naman talaga nangiiwan ng Diyos, hindi nagpapabaya ang Diyos, pero tayo, no, tayo yung madalas mag-iwan, tumalikod sa ating Diyos, lumiko. Minsan sinasabi niya, dito tayo dadaan, ayaw natin eh. May mga gusto tayo sa ating buhay, liliko talaga tayo, kaliwa o kanan, kahit sabihin ni God na diretso, ito ako, mas maganda to, ito ang gusto ko. Pero nandyan pa rin siya. Kahit ilang beses tayong liliko, tatalikod, nandyan pa rin siya. Patuloy na naghihintay sa atin. At patuloy na ibibigay yung katagumpayan na promise niya sa atin. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, na ikaw ang inaantay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Humingi, magpasalamat. Ano man klase ang iyong nararamdaman, ano mang gusto mong hingin sa Diyos, pwede mong hingin sa Kanya. Dahil walang imposible sa Diyos. Hindi siya madamot, hindi siya bingi, hindi maiksi ang kamay para abutin tayo. Yun nga lang ang kailangan natin. Lalapit tayo ng buong puso at kaluluwa sa Kanya. Lalapit ka, lalapit ako, lalapit tayo. Magpapasalamat at hihingi tayo sa Kanya. At I believe sa pangalan ng Panginoong Hesus, mapapakinggan niya tayo, papakinggan niya tayo at tutugunin niya ang ating panalangin. At yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya natin, 1,000 kalaban, problema, pangangailangan, kayang-kaya yan. Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. Salamat sa salita ng Diyos at salamat sa pakikinig nyo. I pray na pagkadinig nyo, diretso sa puso ang salita ng Diyos. Hindi na siya lalabas dito. Pagpangit, narinig natin sa kapwa o anuman, ninira, panlalait, panghusga, labas lang yan dyan. Huwag papapasokin sa puso. Ang papapasokin mo lang sa puso ay salita ng Diyos. Yan lang at sigurado ko, lagi kang tagumpay. At kasama natin ang ating Diyos. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Napakaganda ng sinabi ng Diyos sa atin. Salamat talaga sa Diyos. Mag-pray kayo, manghingi kayo, magpasalamat kayo, magpuri tayong lahat. Let us pray. Yes, O God, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Salamat, Lord, sa umagang ito, kinausap mo po kami. Salamat, Lord, binilinan mo na naman kami. Salamat, Lord, dahil ginagawa mo to dahil mahal mo kami. Ayaw mo kami mapahamak, ayaw mo kami maligaw, ayaw mo kami lumiko. Lord, patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan everyday, sa mga mali namin naiisip, nasasabi, nakikilos, Lord, mga planong mali na hindi nakakalugod sa iyo, Lord. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan simula nang nabuhay kami hanggang ngayon. Lord, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Lord. Patawarin mo po kami lahat. At turuan mo po kami na hindi na magkasala, O Diyos. Turuan mo kami na panghawakan namin mabuti ang iyong mga salita. Paniwalaan at panampalatayaan, Lord. Turuan mo kami dagdagan ang aming mga pananampalataya sa iyo. Huwag mo kaming pabayaan. Saan man kami nandun, ano man yung pinagdadaanan namin, Lord, ikaw lang ang dapat namin lapitan. Wala nang iba dahil ikaw lang ang makakatulong, makakapagbigay ng lahat sa amin. Kaya maraming salamat sa iyong mga salita na aming nababasa, napapakinggan. Everyday, Lord, salamat po. And I pray na maisabuhay namin ito. Gawing sandata sa pakikipaglaban sa aming buhay. 1,000 man ito, Lord, sabi mo, mananalo kami dahil ikaw ang makikipaglaban para sa amin. Thank you, Father God. Thank you po. Thank you po. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat for all the blessings, Lord. Pagkain, pera, inumin, magagandang bagay, kalakasan, kagalingan. Salamat. Salamat sa lahat, Lord.
Dahil anuman ang pinanalangin namin ngayon ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, ngayong oras na to, we claim it na na-receive na namin ang aming panalangin, ang aming hilingi. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you. Dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Muli mo kaming samahan sa susunod naming pakikinig, pag-aaral at pagbabasa ng iyong salita. Thank you, Lord, sa pagmamahal. Salamat po. Lord, huwag mo kaming iwanan at pabayaan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, tanggapin mo dahil narinig ng Diyos ang inyong panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.